Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na kay Sir Bon at sa mga kapwa ko kadayo na mahilig makinig sa mga kwentong kababalaghan. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Leng from Laguna. Sumulat ako dahil gusto kong ibahagi ang karanasang nagturo sa akin kung bakit hanggang ngayon ay hindi ako nakakalimot magsabi ng tabi-tabi po. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang araw na sumilip lang ako sa isang imburnal at may kung anong sumunod pala sa akin pauwi. Nangyari ang lahat taong 1998, Sir Bon. Grade 1 pa lang ako noon. Bata pa ako kaya halos wala pa akong alam sa mga pamahiin. Ang iniisip ko lang noon ay makapasok sa school, makipaglaro sa mga kaklase, at makauwi agad pagkatapos ng klase. Hapon nang matapos ang klase namin. Tulad ng ibang estudyante ay sabay-sabay kaming lumabas ng gate. Mainit ang sikat ng araw, pero masaya pa rin ang mga bata. May mga naghahabulan, may bumibili ng sorbetes, at may naghihintay sa sundo nila. Habang naglalakad ako palabas, ay napansin kong may kumpol ng mga estudyante sa tapat mismo ng school. Nagsisiksikan silang lahat at parang may pinapanood. Dahil bata pa ako ay likas na mausisa ay lumapit din ako para tignan kung ano ang pinagkakaguluhan nila. Sa tapat ng school namin noon ay may malaking bangbang o imburnal. Hindi yun katulad ng mga imburnal ngayon na simentado at halos hindi mapapansin. Malaki yun at kita talaga ang loob kapag sumilip ka. Nakisiksik ako sa pagitan ng mga kaklase ko hanggang sa makita ko rin ang dahilan ng pagkakagulo nila. May bangkay ng aso sa loob. Halos hindi ko na makilala dahil punong-puno na ito ng malalaking pulang langgam. Sa sobrang dami nila ay parang gumagalaw ang buong katawan ng aso. Wala halos parte ng bangkay na hindi natatakpan ng mga langgam. At habang nakatingin ako, ay may kakaibang amoy na umabot sa ilong ko. Amoy na hanggang ngayon, pakiramdam ko ay naaamoy ko pa rin. Hindi naman ako nagtagal sa pagtitig, Sir Bon. Siguro ilang segundo lang yun. Pero habang nakatingin ako ay may kakaiba akong naramdaman. Parang biglang humina ang ingay sa paligid. Noong una lang ay rinig ko pa ang tawanan at sigawan ng mga bata, Sir Bon. Pero parang biglang lumayo ang lahat ng tunog. Nakaramdam din ako ng malamig na hangin kahit tirik ang araw. At hindi ko maipaliwanag kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam ko. Dahil hindi ko naman maintindihan ang nararamdaman ko, ay umalis na lang ako roon at naglakad pa uwi. Akala ko pagdating ko sa bahay ay mawawala rin yun. Pero habang papalapit ako sa amin, pakiramdam ko ay lalong bumibigat ang katawan ko. Parang nanghihina ang mga tuhod ko at wala akong ganang magsalita. Pagpasok ko pa lang sa bahay ay dumiretso agad ako sa higaan. Maya-maya ay nagsimula nang sumakit ang sikmura ko. Noong una, Sir Bon, akala ko ay simpleng sakit lang ng tiyan. Pero ilang minuto lang ang lumipas ay mas lumala pa ito. Pakiramdam ko ay may pumipilipit sa loob ng tiyan ko. Paulit-ulit akong naduduwal, pero wala naman akong maisuka. Kahit tubig ay halos ayaw tanggapin ang sikmura ko. Nanginginig ang buo kong katawan. Nanalamig ako kahit mainit ang panahon. Unti-unti rin akong nanghina hanggang sa halos hindi na ako makatayo ng mag-isa. Nag-aalala ang mama ko dahil wala naman akong sakit bago ako pumasok sa school ng umagang yun. Maayos naman ang pakiramdam ko.
Pero ilang oras lang ang lumipas ay halos hindi na ako makabangon. Akala namin ay simpleng usog lang at dahil kitang-kita ng mama ko kung gaano ako nahihirapan, ay hindi na siya naghintay pa ng kinabukasan. Naniniwala kasi siya sa mga lumang pamahiin at sa mga paraan ng panggagamot na matagal nang ginagawa ng mga matatanda sa probinsya. Lumaki siya hanggang noon ang nakasanayan. Kaya noong makita niyang hindi normal ang nangyayari sa akin, ay agad niyang sinubukan ang mga alam niyang pangunang lunas. Una niyang ipinatawag ang isa kong tiyahin. May paniniwala noon sa amin na kapag biglang sumakit ang tiyan ng bata o tila nausog, ay pwedeng pagmuyain ng bigas ang isang matanda sa pamilya at idikit yon sa sikmura ng may sakit. Iyon ang ginawa ng tiyahin ko. Tahimik lang silang dalawa habang ginagawa yon. Umaasang kahit paano ay gagaan ang pakiramdam ko. Pero wala pa rin nangyari, Sir Bon. Mas lalo pang sumakit ang tiyan ko. Pakiramdam ko, Sir Bon, ay may umiikot at pumipilipit sa loob ng sikmura ko. Paulit-ulit pa rin akong naduduwal kahit wala naman akong mailabas. Nangihina na rin ako at halos hindi na makadilat ng maayos. Doon na nagdesisyon ang mama ko na dalhin ako sa pinakakilalang albularyo sa lugar namin. Palibhasa ay hindi pa uso noon ang ospital dahil naniniwala sila mama sa mga sinaunang orasyon at gamutan mula sa matandang albularyo. Naalala ko pa nga ang bahay ng matanda. Simple lang yon at napapalibutan ng iba't ibang halaman. Pagpasok pa lang namin ay may kakaibang amoy na galing sa mga tuyong dahon, langis at halamang gamot na nakasabit sa paligid. Bilang bata ay wala akong maintindihan sa mga ginagawa nila. Gusto ko lang talaga na mawala ng sakit ng tiyan ko. Pinaupo ako ng albularyo at agad niya akong tinawas. Tahimik lang siya, Sir Bon, habang pinagmamasda ng tawas. Wala siyang sinasabing kahit ano. Nakatingin lang siya roon na parang may binabasa. Napansin ko ring unti-unting nag-iba ang itsura ng mukha niya. Mula sa seryoso ay lalo siyang tumahimik. Tumingin siya sandali sa mama ko bago muling ibinalik ang tingin sa hawak niyang tawas. Maya-maya ay sinabi niyang malinaw daw ang nakita niya. Ayon sa kanya, ay may lumitaw na larawan ng isang malaking imbornal o bangbang. May bakas daw ito ng inaagos na tubig pero tuyong-tuyo naman sa nakita niya. Hindi lang yun, may isa rin daw nilalang na naninirahan sa lugar na yon. Doon ko lang naalala ang imbornal sa tapat ng school namin at ang bangkay ng aso na pinagkakaguluhan naming mga bata. Ipinaliwanag ng albularyo na may mga lugar daw na hindi dapat sinisilip o pinagtatawanan, lalo na ng mga bata. Hindi raw lahat ng nakatira roon ay nakikita ng ordinaryong mata. Minsan ang pagiging mausisa daw ang mas takaw pansin ng isang nilalang na ayaw magambala. Ayon sa kanya, ang sinilip kong imbornal ang pinanggagalingan ng naging problema ko. Hindi raw simpleng takot o guni-guni ang nararanasan ko. Pagkatapos noon ay dinurog niya ang tawas at hinaluan ito ng langis at iba't ibang halamang gamot. Maingat niya yung ipinahid sa noo ko, sa tiyan ko at sa ilang bahagi ng katawan ko habang tahimik na nagdarasal. Hindi naman agad nawala ang sakit. Pero ilang minuto lang ang lumipas ay napansin ng mama ko na hindi na ako nanginginig. Unti-unti ring nawala ang matinding kirot sa sikmura ko. Nakahinga ako ng mas maluwag at parang unti-unting bumalik ang lakas ng katawan ko. Bago kami umuwi ay may isa pang bilin ang albularyo
na sinabi niyang wag na wag kong kalilimutang gawin. Magtabi-tabi raw ako palagi, kahit saan ako pumunta. Pagkatapos ng unang nangyari sa akin, Sir Bon, ay normal na ulit akong pumasok sa school at unti-unti ko nang nakalimutan ang nangyari sa Imbornal. Bata pa lang kasi ako noon, kaya hindi ko pa talaga naiintindihan kung bakit kailangan kong sundin ang bilin ng albularyo. Sa isip ko noon ay isa lang yung salita na madalas sabihin ng matatanda. Hindi ko alam kung kailan dapat na sundin o kung bakit mahalaga yon. Kaya habang lumilipas sa mga buwan ay tuluyan ko na rin yung nakalimutan. Hanggang sa isang araw ay nagsama-sama ang pamilya namin para dalawin ang puntod ng tito ko. Bata pa rin ako noon at ang nasa isip ko lang ay sasama ko sa mga pinsan ko basta makagala lang ba. Pagdating namin ay sobrang tahimik ng buong lugar. Hindi katulad ng nasa labas na maingay dahil sa mga sasakyan at mga tao. Maraming malalaking puno sa paligid at may mga lumang puntod na halata ng matagal nang naroon. Kahit tirik ang araw ay may mga parte ng sementeryo na natatakpan ng lilim ng mga puno. Habang naglalakad kami papunta sa puntod ng tito ko ay bigla na lang kumalas ang isa kong tsinelas. Doong una, Sir Bon, akala namin ay natanggal lang ang strap. Pero paglingon namin ay wala na ang tsinelas. Sigurado kung suot ko pa yon, ilang hakbang lang ang nakalipas. Hinanap namin sa dinaraanan namin. Tumingin kami sa damuhan, sa gilid ng mga puntod, pati sa daan na nilakaran namin. Pero parang bigla na lang yung naglaho. Bilang bata ay nagtaka lang ako. Hindi ko naman iniisip na may kakaiba na palang nangyayari. Kaya naman napilitan akong maglakad ng nakayapak ang isang paa habang pauwi kami. Medyo masakit sa paa ang daan pero tinitiis ko lang. Pagdating namin sa bahay, Sir Bon, pakiramdam ko ay ayos pa naman ako. Nakaupo pa ako at nakapagpalit ng damit. Pero hindi nagtagal ay bumalik na naman ang pakiramdam na akala ko ay hindi ko na mararanasan. Unti-unting sumakit ulit ang sikmura ko. Noong una hindi naman ganoon kakirot. Pero habang tumatagal ay lalong sumasakit. Mas matindi pa kaysa noong unang beses akong sinikmura. Paulit-ulit akong naduduwal hanggang sa halos wala nang mailabas ang tiyan ko. Kahit wala na akong maisuka, hindi pa rin tumitigil ang pagsusuka ko. Wala rin akong ganang kumain. Kahit paborito kong pagkain ang hiyain ng mama ko, ay di ko man lang magawang tikman. Nanlamig ulit ang buo kong katawan. Kahit hindi naman malamig ang panahon. Nanghina na naman ako at gusto ko lang humiga. Habang inaalagaan ako ng mama ko, ay napansin kong parang may naalala siya. Bigla siyang napaisip at sa kanya nabanggit ang bilin ng albularyo nung una kong gumaling. Doon lang niya naalala na pagpasok namin sa sementeryo ay wala kong nasabing pagtabi-tabi. Dahil bata pa ako ay hindi ko naisip na gawin yon. Nakalimutan ko na naman ang bilin na ilang buwan pa lang ang nakakalipas ay seryoso niyang ipinapaalala sa akin. Lalo lang nag-alala ang mama ko, Sir Bon. Dahil halos pareho ang mga sintomas ko noong una kong nagkasakit. Pakiramdam niya hindi na yun simpleng pananakit ng tiyan o ordinaryong pagsusuka. Kaya kinaumagahan ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Maaga pa lang ay muli niya akong dinala sa albularyo na tumulong sa akin noong unang beses akong nagkasakit. Pagdating namin sa bahay ng albularyo kinabukasan, Sir Bon, ay masama pa rin ang pakiramdam ko. Halos wala na akong lakas
dahil magdamag akong nagsuka at hindi rin ako nakakakain. Habang nakaupo ko sa harap niya ay ramdam kong mas seryoso ang mukha niya kesa noong una niya akong nakita. Muli niya akong tinawas. Tahimik lang siya habang nakatingin sa tawas. Mas matagal niya yung pinagmasdan kaysa noong unang beses. Walang nagsasalita sa loob ng bahay. Pati ang mama ko ay hindi umiimik habang hinihintay ang sasabihin ng matanda. Bilang bata ay hindi ko naman naiintindihan ang nangyayari. Nakatingin lang ako sa kanila habang pilit na tinitiis ang sakit ng tiyan ko. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita rin ang albularyo. Hindi na raw yun katulad ng unang nangyari sa akin. Ayon sa kanya ay may kaluluwa raw na nakapatong sa likuran ko. Sumama raw yun mula sa sementeryo noong araw na dumalo kami sa puntod ng tito ko. Dahil bata pa ako ay mas madali raw akong mapansin at malapitan ng mga ligaw na espiritu. Hindi raw lahat ng nasa sementeryo ay tuluyang nakakapagpahinga. May ilan daw na nananatili roon. At minsan ay nakakakapit sa mga taong hindi nag-iingat. Pagkatapos niyang sabihin yon ay agad siyang naganda para sa isang ritual. Kumuha siya ng langis at ilang halamang gamot na hindi ko na matandaan ang pangalan. May mga dasal din siyang paulit-ulit na binibigkas habang dahan-dahang ipinapahid ang langis sa noo ko, sa tiyan ko at sa iba pang bahagi ng katawan ko. Paminsan-minsan ay pinupunasan niya ako gamit ang mga halamang hawak niya. Habang ginagawa niya yon, Sir Bon, pakiramdam ko ay unti-unting gumagaan ang katawan ko. Tumigil ang pagsusuka ko at nawala rin ang matinding kirot sa sikmura ko. Hindi man agad bumalik ang lakas ko ay ramdam kong iba na ang pakiramdam ko kumpara noong pagdating namin. Kinagabihan ay nakaramdam na ako ng gutom. Kaunti lang ang kinain ko. Pero malaking bagay na yon dahil halos isang araw din akong walang kinain. Bago kami umuwi ay muling kinausap ng albularyo ang mama ko. Mas mahigpit na ang bilin niya sa pagkakataong yon. Sinabi niyang saan man daw ako pumunta, lalo na kung hindi pamilyar lang ang lugar, ay kailangan ko munang humingi ng pahintulot sa mga hindi nakikita. Mula noong pangalawang beses akong nagkasakit ay hindi ko na binaliwala ang bili ng albularyo. Habang lumalaki ako ay naging parte na ng araw-araw kong ginagawa ang simpleng pagsasabi ng tabi-tabi po. Kapag magbabanyo ako kahit pasimpleng pag-ihilang ay nagpapaalam muna ako. Kapag magtatapon ng mainit na tubig sa lababo o sa bakuran ay nagsasabi muna ako ng tabi-tabi po. Kapag napapadaan sa masukal na lugar o sa mga lugar na hindi pamilyar, ay nagpapaalam din ako. Kahit sa pagdaan sa malalaking puno, ay ugali ko nang magpakita ng paggalang. Kahit simpleng pagtatapo ng basura sa gabi ay hindi ko nakakalimutang magtabi-tabi po. Mula noon, Sir Bon, ay hindi na naulit ang matinding sakit ng tiyan na naranasan ko nung bata pa ako. Hindi na rin ako kinailangan dalhin ulit sa albularyo para ipatawas. Kung may pamahiin man yon o hindi, ay hindi ko na hinahanap pa ang sagot. Ang mahalaga sa akin ay naging maayos ang buhay ko matapos kong sundin ang payo ng mga matatanda. Ngayon ay may sarili na akong pamilya. Itinuturo ko rin sa mga anak ko ang mga lumang pamahiin na kinakalakihan ko. Hindi ko sila tinatakot o pinipilit na paniwalaan ang lahat. Ang lagi ko lang sinasabi ay wala namang mawawala kung magiging magalang tayo sa mga lugar na hindi natin lubos na nauunawaan. Marami mang hindi naniniwala sa tabi-tabi po. Para sa akin ay ilang segundo lang naman ang kailangan para sabihin yon. At kung yun ang dahilan kung bakit hindi na naulit ang naranasan ko noon,
ay habang buhay ko na yung gagawin. Maraming salamat Sir Bon sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang aking karanasan. Sana may napulot na aral ang mga nakikinig, lalo na ang mga kabataan, na minsan ang mga simpleng bilin ng matatanda ay may dahilan kung bakit hanggang ngayon ay ipinapasa pa rin nila sa susunod na henerasyon. Maraming salamat Leng sa pagbabahagi ng iyong karanasan at sa inyong lahat na nakikinig. Nasa inyo man kung maniniwala kayo o hindi. Ang mahalaga ay manatili tayong magalang at maingat saan man tayo pagpunta. Ako si Sir Bon, maraming salamat at magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento.